tayo saglit na manalangin. Pagdating sa pa kami ay luwas na lumalapit po sa iyong bayan ng harapan at pagpapasalamat Panginoon sa magandang panahon na pinagkaloob. At maraming pong salamat o Diyos muli sa pagdako Panginoon sa bawat isa sa lugar po ito upang ikaw o Diyos ay bigyan po ng mataas na pupuri, mataas sa pagsamba at paglalaki sa kanilang pangalan. Panginoon, anuman ang aming kapalangan, anuman ang aming pagkakamali, hinihingi namin ito ng kapatawaran at pagkainis mo kami ng iba ng kanyang dugo upang maging karapat-dapat kami Panginoon sa pupuri, pag-awit at para sa ilang mga kapos. Tunay nga Panginoon, napakabuti mo Panginoon sa inyong mga buhay. Kaya Panginoon, ipinabalik namin ang mataas na pupuri, mataas na pagpasalamat sa tanging pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Hallelujah. God is good. And all the time. Amen. Hallelujah. So, isa pa po tayo mag-start natin kung mamaya na natin mga kapatid. At natin po sila kami na yung mga nangyay sa ating labi. Ayan. Hallelujah. So, hayaan niyo po na basahan ko po kayo ng isang verse na nagsasabi dito sa Psalm 118 verse 24. So, sabi dito, the Lord has done it this very day. Let us rejoice today and be glad. Kaya minsan po ang lahat na handa naman po sa ating Panginoon. Ito ng hallelujah!
lupa. Sa lahat ng ating pinagdadaanan, kaya natin na maghari siya sa ating buhay, sa ating mga puso, upang makita natin ang kanyang tunay na kadakilaan sa buhay natin. Na siya ang magbibigay ng lahat at ng kaligtasan ng kanyang mga anak. Church, tayo umawi, maghari ka.
never leave you, and I will never forsake you, whatever your circumstances are. Kaya minsan, pabalik ko na rin na ang Panginoon.
Panginoon, sa umaga ito, sama-sama na tumulog, lumalapit sa iyong mahal na trono na iyong biyaya, Panginoon. Gaya namin inawit, Panginoon, maghari ka sa iyong puso, Lord. Maghari ka, Panginoon, sa iyong puso. Umupo ka, Panginoon, sa aming puso, Panginoon. Ikaw, Panginoon, magiging sentro, Panginoon, ng aming buhay, Lord. Lord, kung ano bang mga pagkukulang namin, Panginoon, aming dinudulog sa iyo, Panginoon, na patawarin mo ang bawat sa amin, Panginoon. Upang kami, Panginoon, malaya na lumalapit sa iyong mahal na presensya, upang ikaw sambahin, pasalamatan, at purihin, Panginoon, sa lahat ng mga bagay, O Diyos, na ginawa mo sa aming buhay. Lord, salamat sa iyo sa umaga nito, Panginoon, sa aming mga kapatiran, Panginoon. Kaya dito sa lugar na ito, Panginoon, sa oras na ito, upang kayo, Panginoon, sama-sama na lumalapit, purihin ka, Panginoon, at dakilain, Panginoon. Na ito, O Diyos, ang nais mo sa buhay namin, Panginoon, na ikaw mauna, ikaw purihin, ikaw dakilain, dahil ang nais mo, Panginoon, na kami, O Diyos, sumunod sa nais mo, Panginoon. Lord, salamat sa bawat sa amin, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, kung ano bang mga aming mga ginagawa, Panginoon, iliwanan, Panginoon, sa aming bahay, Panginoon, dahil ang araw na ito, Panginoon, araw kung saan, O Diyos, binalaan mo sa araw na ito, Panginoon. Kami, Panginoon, malayang gumagawa, Panginoon, sa mga araw, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, O Diyos. Ngunit sa araw na ito, Panginoon, dinadala namin, Panginoon, aming buhay, Panginoon. Handog pa pasalamat sa iyong kabutihan na pinagkaloob mo, O Diyos, sa bawat sa amin, Panginoon. Lord, aming dalangin, Panginoon, sa umaga ito, lalong-lalo, Panginoon, aming mga kapatiran, O Diyos, na nasa lanta sa Baguio, Panginoon. Maraming mga buhay, Panginoon, ang nawala, O Diyos. Maraming tahanan, Panginoon, ang nawasak, Panginoon. Maraming, Panginoon, hindi lang sa aming bansa, Panginoon, pati sa China, Panginoon, nakikita, Panginoon, kung kaano kalawak, Panginoon, ang pinsala, Panginoon, inaabot, Panginoon. Ngunit sa kabilang ito, Panginoon, kami, O Diyos, nananalig sa iyo, Panginoon, na patuloy mo sila, Panginoon, gabayan, Panginoon, palalahanan mo, Panginoon. At sa iyakapin mo, Panginoon, sa kanilang mga pangyayaring ito, Panginoon, sa kanilang mga buhay, O Diyos. Alam namin, Panginoon, na nakita mo, Panginoon, ang bawat sa Panginoon, kung anong kahirap, Panginoon, na nakaraang mga bagyo, Panginoon. Ngunit, Panginoon, hindi kami nawala ng pag-asa sa iyo, Panginoon. At sa kabila ng mga bagyo, Panginoon, ikaw, O Diyos, nagbigay sa amin ng pag-asa. Ikaw, O Diyos, nagbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Upang kami, Lord, patuloy, Panginoon, na lumalakad ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Kaya, Panginoon, sabi ng iyong mga salita, Panginoon, na pag-aaral ng ganang umaga, Panginoon, tungkol sa pagkikilala sa iyo, Panginoon. Panginoon, makikilala ka namin, Panginoon, sa pamagitan ng panalangin, Panginoon. Makikilala ka namin, Panginoon, sa pamagitan ng pagpasa ng salita. Makikilala ka namin, Panginoon, sa pagsama-sama, Panginoon, sa mga pananampalataya, Panginoon. Makikilala ka namin, Panginoon, kung ikaw, Panginoon, ang kilalanin namin, Panginoon, sa aming puso, Panginoon, na walang iba, Panginoon, kundi ikaw, O Diyos, nagbigay sa aming kalakasan, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon, sa araw nito, Panginoon, na kami, O Diyos, malaya na lumalapit sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, aming dinadalangin din, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon, mula sa namumuno, Panginoon, sa aming bansa hanggang sa aming Pangulo, Panginoon, hanggang sa pinakamababang namumuno, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. Patuloy mo sila bigyan ng kalakasan, Panginoon, katalinuhan, Panginoon, kung paano nila, Panginoon, gagawin ang kanilang patuloy, Panginoon, upang sila makatulong na marami sa aming mga kababayan, Panginoon. Dahil yan ang nais mo sa kanila, Panginoon, nandiyan sa tungkulin yan, Panginoon, upang gumawa sila, Panginoon, sa ikabubuti, Panginoon, ng karamihan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa ikabutihan, Panginoon, at dinadalangin din namin naman aming mga kapatiran, Panginoon, sa ibang bansa, Panginoon, at doon nagtatrabaho, Panginoon, ang karamihan, Panginoon, doon ang naninirahan, O Diyos. Patuloy mo silang abutin, Panginoon, patuloy mo ingatan, Panginoon, at patuloy mo silang palalahanin, Panginoon, na ikaw, nandiyan, Panginoon, upang sila, Panginoon, bigyan ng kalakasan, bigyan ng lahat, Panginoon, ng iyong kanilang mga kailangan, Panginoon, upang magamit din nila, Panginoon, ang kanilang mga kalakasan, ang kanilang mga talento, Panginoon, upang ikaw yung purihin sa kanilang mga buhay, O Diyos. Lord, dalangin din na, Panginoon, ang iglesia, Panginoon, dito sa Panaybanay, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, pagkaisahin, Panginoon, palakasin mo, Panginoon, ang bawat mga anak mo sa oras na ito, Panginoon. Aming dinadalangin, Panginoon, ang aming Mother Church sa pulo, Panginoon,
ang kanilang mga pananambahan ngayon, Panginoon. Alam namin, Panginoon, iisa lang aming pinaglingkuran, Panginoon, walang iba, Panginoon, kundi ikaw lang, O Diyos. Kaya, Panginoon, maghari ka sa bawat sa akin, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, na kami, Panginoon, lumalakad ayon sa ikalupan, Panginoon. Lord, ang dinadalagan sa oras ito, Panginoon, ang magdala sa aming mensahe, Panginoon, at tulungan po siya, Panginoon, na may paliwanag sa amin, Panginoon, kung ano ba ang nais mo sa buhay namin, Panginoon, na aming gagawin. Na kami, Panginoon, lumalakad ayon sa ikalupan, Lord. Lord, maraming salamat sa kanyang kabutihan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig na pinapakita mo sa amin, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang karapat-dapat na purihin, pasalamatan at dakilahin, Panginoon. Ito dalangin namin sa iyo, Ma, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po, Panginoon. Listen po, palakpakan mo natin ang ating sa mga nagdaang panahon ay natalakay na po natin ang ating pong mga nanay na kung paano po natin iunawa yung ating pong mga nanay para natin sila maintindihan bilang isang ina. Ganun din po, inalakay din po natin yung ating pong mga tatay kung ano po yung ating mga tatay na sabi na gusto ko magandang last part ay ang dapat pong tatay. Kung anong klase dapat tatay yung ating pong tatay. Ngayon naman po ay tatalakayin po natin ay bibigyan po natin ng pansin para naman po sa mga anak. Amen. Taas nga po ng kamay ng mga anak. Narito. Anak tayo natin. Yung mga kabataan po. Yan. Ano yun? Yung mga kabataan po. Narito. Taas po. Yan. Yan po yung ating bibigyan ng pansin. Yan. Diyos, tayo po sumandaling manalangin muna po. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa umaga pong ito. Panginoon na pinagalubi po sa bawat isa po sa amin. Kami pong dalangin po yun sa oras nito, kami po'y samahan niyo po ng inyong pong Holy Spirit po, Panginoon. At patuloy Diyos na buksan niyo po yung aming pong mga spiritual na tenga, Panginoon. Spiritual na pangunawa sa iyong mga salita, Panginoon, upang amin po'y maintindihan, Panginoon. At ito po'y amin pong saliksikin sa aming pong buhay, O Diyos. At yun din naman po, Panginoon, inyo pong itago sa inyong pong likuran, inyong pong malikod, at kayo po lamang, Panginoon, ang makita at mataas sa aming pagkakitan. Purihin ka, O Diyos, ito po aming sa dalangin, sa tanging pangalan niyo po, Panginoon Jesus. Yan. Sino po ang pamilyar sa mga bagay na ito? Sa mga magulang, pamilyar po ba tayo doon? Mga bata, pamilyar po ba tayo sa mga bagay na ito? No? Ayan. Mga kabataan, pili po kayo ng isa para po sa starting point. Para pang-umpisa lang. Ayan. Masarap po ba yung mga bagay na ito? Hindi po, ano? Talaga namang sino na po yung sino na po ba yung kandidato dyan sa hanger? Ayan. Sa chinelas, no po? Ayan. Masigit na lang ang mga ito, mga magulang, ano po, na talaga namang dumaan tayo. Pinagaan natin yung ating mga anak sa mga ganitong bagay. Diba? Ano po pinakamasagit dito? Diyos por Diyos. Yung munggo tsaka asin yun, wala pa yun, mga kailangan ko doon. Yan po. Ano po mga magulang, sa kagustuhan po natin na talaga po namang madisiplina at maging maayos yung ating pong mga anak, ay talaga naman po dumarating tayo sa puntong ito at ginagamitan po natin sila ng pamalo o papaluin habang sila yung nagkakamali. Kasi yun po ang gusto natin.
Talagang dinidisiplina po natin sa pamamagitan po ng palo. At mamaya malalaman po natin na dapat ba ginagawa ito ng mga magulang na tayo po ay paluin. Kaya lang, siguro depende po doon sa gamit ko. Yan. Parang hindi mo dapat dito ay yung kamay. Kung nakita niyo po yung kamay. Hindi po dapat ginagamit na pamalo. Minsan nagagamit po natin sa sobrang ano po natin. Minsan, pagka talagang nagigigil tayo sa ating anak, nagagamit natin pati yung ating kamay yung palad. Ang ating pong palad, din po ay dapat magamit lamang. Mga magulang, ay ito po parang panghapos lamang po sa ating mga anak. Pangyakap, pangakbay, sa ating mga anak. At sabi nga po doon sa kwento, sabi nga po, pag magkikwento siguro yung mga magulang nyo, yung mga unang panahon na pag tayo pinapalo, minsan may mga, katulad ko nga po, nung ako'y napalo, talaga na minsan, pinagkakatuwaan pa mo namin magpipinsan. Kasi nagtitinginan pa kami minsan na mas malaki ba yung lalay mo. Tinitignan talaga. Kaya talaga nag-aano kami. Minsan naman, pag nakagawa kami ng kasalanan, talaga namang habang wala pa yung papalo na magulang o kaya ng lola, talagang naghahanap kami ng mga notebook. Lalagay namin sa shirt namin para pagka pinalo. Hindi masakit, pero nabubuko pa rin ng magulang. Tatanggalin at papaluin pa rin sa mga pagkakamali. Kasi kaya po natin ginagawa itong mga bagay na ito, kaya po ginagawa ng mga magulang para maintindihan nyo rin po mga kabataan. Kasi ayaw ng mga magulang na dumating sa punto na kaming mga magulang, ang inyong mga magulang, na darating sa punto na kami malapastangan dahil sa inyo bilang mga kabataan. Dahil hindi nyo nasusunod ang inyong mga magulang. Pinakamasakit sa mga magulang na kami ay mabastos o hindi kami mabigyan respeto bilang mga magulang sa amin po mga pagdidisiplina sa inyo. Isa po yan sa masakit bilang mga magulang. Kaya nga dinidisiplina kasi dahil gusto ko yung mapaluto. Alam mo yung mapaluto? Yung mga kabataan. Minsan yung mga bata, hindi na alam yung mga malalalim na Tagalog. Mapaluto. Yung maging maayos. Tayo mapaayos. At nangyayari lamang po. Minsan kaya po nagkakaganyan, masasaksiyan po natin, kahit sa panahon po natin ngayon, may mga masasaksiyan po tayo. Meron po talagang may mga anak na talagang, ako narami na po ako nasaksihan ng mga anak na palasagot. Sumasagot sa magulang. Talagang minsan paspit pa lang, maliit pa lang, talagang pabalang ako sumagot sa mga magulang. At nangyayari lamang po yan, pag ang isang mga bata o kabataan ay mula po bata ay hindi na po na-disiplina ng magulang. O hindi na po napaluto ng magulang. Kaya po nangyayari po yan. Minsan nangyayari po yan sa mga kabataan. O sadyang minsan lamang talaga, minsan lang talagang matigas ang ulo ng isang bata. Hindi natin alam, pwede siyang mangyari dahil sa sobrang tigas ng ulo dahil nakuha niya. Minsan, hindi doon sa loob ng bahay, minsan din sa labas ng tahanan, yung kaniyang environment, doon nila nakukuha. Kaya napakahalaga po sa loob ng tahanan na talaga po madisiplina ang ating pong mga anak. At sasagutin po mamaya yan ng ating ang salita ng Panginoon kung ano nga po iba yung dapat na pagdisiplina sa atin. Kasi bakit po natin yung disiplina? Ayaw po kasi natin umabot sa ganitong bagay yung ating pong mga anak. Ayan po. Ayan. Yan na rin po yung ating magiging anak, bakit ka nagkaganyan? Kung titignan nyo, dalawa. Pwedeng positive, pwedeng negative yung tanong na yan. Okay tayo? Anak, bakit ka nagkaganyan? May mga anak na po na napunta na po sa ganung bagay. Makita niyo po, yung isa dyan, nasa rest na. Nasa kulungan. Meron mga anak na dahil nakagawa ng hindi maganda, sila po ay wanted na sa batas. At ang pinakamasakit, dahil sa katigasan ng ulo, kaya hantong po sa kamatayan. Nang
Pero sabi naman, meron naman, bakit ka nagkaganyan sa isang positibo, ayan, nakagraduate po. Maganda po ang kanilang at nagkaroon din po ng maayos at magandang pag-aasawa. Kasi depende nga po yan kung paano po natin dinisiplina po yung ating mga anak. Susundan po ba mga kapatid? Ayan po. Ayan. At pagkukuha na po natin ng verse, pabalik pa rin aking ticket. Yan po. Sabi po dyan sa Kawikaan 22:6, sabay-sabay po natin basahin. Ready din po. Amen. Hallelujah. Ito po, pangkaraniwan po sa tinuturo po natin, sa mga kabataan po natin, sa panahon po natin ngayon, at sa mga nagdaang araw, nagdaang panahon, pangkaraniwan po sa tinuturo na po natin yung pagpapakatao. Sa school po, di ba, yung po tinuturo, pagpapakatao, DMRC, yan po yung mga tinuturo po natin sa ating pong mga anak. Tinuturuan po natin sila. Kasi bakit, sabi nga po dito, sa Kawikaan, turuan mo ang bata sa daan niyan dapat lakaran. At pagka tumanda siya, hindi niya hiwalayan. Diba? Minsan kung ano po yung tinuturo natin, yun po talaga yung, at kung ano po yung matutunan ng ating pong mga anak sa atin bilang mga magulang, yun po ang dadalahin niya ng po patanda. Noong nakaraan po ng worship team ay napasama po sa aming pagturo, sa aming po pag-uusap. Yung isa po ay sabi ay Church GMRC. Parang yun po yung namin. Na ano yung mga bagay na dapat na ginagawa natin pag nandito sa loob ng tahanan. Para example nga po, yung turo natin sa ating po mga worship team, sa ating mga kabataan. Yung turo natin na kung tayo po tapos na kumain po tayo, ay tayo po yung maghugas ng pinggan. Sabi nga doon ay wala po tayong kasambahay dito sa loob ng church. Ibig sabihin, isa po yung sa itulog, isa po yung sa tinulog. Kahit po yung basura, simpleng basura sa ating mga anak, tinuturo po natin, saan po natin ilalagay. Minsan makakakita rin nasa sulok, nakasingit-singit. Yun yung mga bagay na tinuturo po natin sa ating pong mga anak. Yan po yung mga tinuturo natin unti-unti sa ating mga anak. Kahit yung sa pagpapakatao nila, paano sila na pag-usap, paano po pag may mga tatanda sa harap nila, ano po yung gagawin. Tinuturo po natin. Kasi gusto po natin kung ano yung dapat nila lakaran. Para example din po, kunyari, ang anak po natin, gusto po natin maging inyenyero. Yung engineer, di ba? Minsan, binibilihan na po natin ng mga anyan. O ano yung mga laruan na pang-engineer, di na po. Kasi gusto natin, yun yung tahakin ng landas. Yun yung gusto natin mangyari sa kanya bilang ating anak. Bagay yun po yung inaano natin, yung itinuturo natin. Minsan nakakalungkot, parang ngayon ituturo pa lang, minsan tuwan-tuwa tayo. Diba? Minsan sa Facebook, mapapanood mo, no? Parang tuwan-tuwa pa yung magulang, no? Yung maldita yung anak. Tuwan-tuwa pa. Nagmumura yung bata, tuwan-tuwa pa yung magulang. Parang gustong-gusto pa nila yung gano'n na kanilang mga anak. Minsan yun yung naituturo. Ay, sa mga anak po natin, sabi nga, nakita natin parang yung anak na babae natin, nakita natin parang medyo boys ng konti. Ang gusto mo pa talaga maging bibilihan mo pa ng barilan, bibilihan mo pa ng parang ini-enhance mo pa, parang yung pa itinuturo mo. Nakita mo yung anak mo lalaki, lalambot-lambot na pa, binake-upan mo pa. Kaya lagyan mo pa ng kung ano-ano. Hindi dapat po gano'n, kasi hindi po yun ang patutunan na sa kaya nasabi, turuan mo, kasi kung ano yung tuturo mo po, sa araw na ito, hanggang sa kanyang paglaki, yun po ang katatandaan niya. Hindi niya po hihiwalayan yun kasi yun po ay tinuro natin. At ang isa po sa pinakamalungkot sa ating pong mga magulang, lahat po yan binibigay natin, tinuturuan. Ito po ang binibigay natin sa ating mga anak, pero ito po mga magulang. Ang isa po sa minsan nakakalimutan po natin sa ating pong mga anak. Marami po karamihan sa magulang ang nalilimutan ko, ituro ko ang salita ng Panginoon sa kanila. Nakalimutan na po natin ituro sa ating pong mga anak na sino ba yung Diyos
na ating pinaglilingkuran. Ano ba yung kaya niyang gawin? At ano ang kaya niyang gawin sa buhay po natin ito? Yan po ang isang nakakaligtaan na ibibigay po natin lahat, napapanalangin natin kung ano ang kailangan ng mga ating anak, na ibibigay po natin kung ano yung kanila, pero nakakalimutan natin minsan ituro ang salita ng Panginoon sa ating mga anak. Yan po ang minsan nakakaligtaan. Amen, mga kapatid. Kasi bakit kailangan po, sabi nga po dyan, sa aklat po ng Exodus, kay Moises, sabi po kay Moises yan, pabasahin po natin, sabi po dyan kay Moises, at upang iyong maisaysay sa mga pakinig ng iyong mga anak, at sa anak ng iyong anak, kung anong mga bagay na ginawa ko sa Ehipto, at ang aking tandang ginawa sa gitna nila, upang inyong malaman na ako ang Panginoon. Yan po ang isa nakakalimutan natin. Sabi nga ng ng mga kababayan natin Bisaya, istoryahi ba? Istoryahi. Marami tayong nag-ikwento, marami tayong nagsabi sa mga, pero ang istorya ng Panginoon ay hindi po natin nag-ikwento. Ang sabi po kay Moises sa Exodus ng Panginoon, isaysay mo sa iyong anak at maging anak ng iyong anak. Sabihin hanggang apo. Kailangan nalalaman nila kung ano po, kung sino po yung Diyos na pinaglingkuran nila Moises, nila Abraham, nila Noah. Kailangan po yung maisaysay po natin sa ating pong mga anak at sa mga susunod pang mga anak ng ating anak. Yan po ang misa na sa nakakalitaan kung paano po natin maisasaysay. Hindi po masama ang ibigay kung anong meron kailangan natin ibigay sa ating pong mga anak. Yan po ay napaka-sarap po sa pakiramdam at nakakataba po ng puso. Yung ating pong mabigyan yung ating mga anak kung ano yung kailangan nila. Lalo-lalo yun, may bibigay ko sa anak yung hindi po natin naranasan bilang mga magulang. Ay, nakakataba po ng puso yun. Napakasarap po yun po na ito. Kasi ganun po tayo magulang eh. Kung ano yung naranasan natin sa mga panahon nagdaan, ayaw na natin iparanas yun sa ating mga anak. Gusto na natin, ito yung mga anak. Amen? Kaya kailangan po, ito po yung isa na dapat po natin ginagawa sa ating mga anak. Ang ibigay, ituro, ikuwento natin sino po yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Balik po tayo rito sa ating pong ano. Turuan mo ang bata na dapat niya lakaran pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Pag binasa niyo po ito, parang ang laging pinatutunguhan, ang lagi pong sinasabihan ng mga magulang. Na sila dapat ang nakakaunawa at responsibilidad nila. Ang salita ng Panginoon na ito, ang Kawikaan 22:6. Pero mga kabataan, dapat kayo mismo ay nauunawaan niyo ang bagay na salita nito. Kayo mismo, inuunawa niyo na itong salitang ito ay dapat nangyayari sa inyo. Amen, mga kabataan? Hindi lang dapat nakakaunawa ang ating mga magulang sa salita kung inaunawaan niyo na mayroong pagtuturo na gagawin sa inyo ng mga magulang hanggang kayo ay tumanda, hanggang kayo magkaroon ng sarili niyong mga pamilya. Kailangan naunawaan nyo na meron. Kaya minsan parang ang hirap eh. Minsan talaga sa panahon, lalo na ngayon, na magsabihan mo lang, parang nag-retaliate na agad. Parang ang hirap magsabihan, parang gumuguho na agad ang mundo. Didisiplinahin mo lang. Yung nga lang yung nga lang tawag doon, sitahin mo lang sa pagsiselfone. Parang ang hirap ng sitahin. Maano na kagad, parang malaking issue na, ang laki na ng deal. Malaking deal na sa kanila pagka yung nasuwito mo, napagsabihan mo. Kaya totoo naman talaga. Ang realidad po talaga ay mas malaki naman po talaga yung oras. Even kahit yung mga adult, kahit ako, minsan nasisita ako ng asawa ko, yung laki ng oras mo sa paggamit ng cellphone. Talaga yung cellphone na
Kaya hindi lamang po magulang ang dapat umuunawa ng salitang ito ng Panginoon, kundi kayo mga kabataan ay naintindihan nito. Dapat kayo mismo alam nyo ang talatang ito na dapat ito ay mangyayari at mangyayari sa inyo. Kasi kailangan po kayo talaga turuan natin mga magulang. Amen? At dalawang bagay po na dapat unawain ng mga anak sa talatang ito. Ayan po. Ayan po. Dalawang bagay na dapat unawain at gawin ng ating anak. Mga kabataan, para sa inyo po ito. Dalawang bagay lang po ang ating pong gagawin. At unawain sa mga talatang iyon. Una, mahirap pag-isanay po sa clicker. Masasanay din po siguro. Ayan. Tanggaping mayroong pagdidisiplina at pagpalo ng magulang. Kabataan. Amen? Kailangan maunawaan nyo na mayroong pagdidisiplina at pagpalo ng magulang. Kasi pag hindi nyo naintindihan to at hindi nyo inunawa, patuloy lang kayo magkakaroon ng parang baka magrebelde pa kayo kasi hindi nyo naiintindihan yung salita ng Panginoon. Kailangan maunawaan nyo at matanggap nyo na merong pagdidisiplina sa inyo at merong pagpalo. Eh, pagpalo po, hindi naman po yan, baka may mga kabataan na rito, hindi na rin po dapat. Baka sa kanila po ay disiplina na. Pero pag habang maliit po, ang mga bata, ay pwede nyo silang paluin. Diba? Baka sabihin po, bawal po sa batas. Bawal na po sa batas, yung mamalo daw. Pero ano po ang masusunod? Ang batas ng tao o batas ng Diyos? Doon pa rin po tayo sa batas ng Diyos. Sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Bakit? Sabi po. Next po. Ang sabi po dyan sa Kawikaan, hindi po sa Kawikaan 23:13-14, huwag kang magpabaya sa pagdidisiplina sa iyong anak. Ang tamang pagpalo ay hindi niya ikamamatay, kundi makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Malinaw po mga kabataan. Nariyan po. Diba? Para saan po? Para po kayo ay hindi, diba, mapahamak. Kundi makakapagligtas po sa inyo. Sinasabi po sa talatang yan. Diba? Mga magulang. Kasama po kayo, sabi po dyan, huwag kayong magpapabaya. Diba? Huwag po tayo magpapabaya. Sa ating pong mga anak, sa pagdidisiplina at pagpalo. Kasi bakit? Yung po ay kanila po ikaliligtas at mawala po ang kapahamakan sa kanilang buhay. Amen? Sa kaugnay po ng talata, makikita rin po dyan. Sabi ko sa Kawikaan 13:24, siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupot sa kanyang anak, ngunit siya ay umiibig at nagpaparusa paminsan-minsan. Diba? Ang nag-uurong, mga magulang, kung hindi po natin papaluin ang ating mga anak, hindi kaya magkaroon. Huwag po natin, baka pagdating po sa bahay, kailangan paluin. Depende po yan, hindi ko Kung meron pong pagsuway at hindi alam nyo nakita nyo na hindi kabubuti ng ating mga anak, pwede po tayo humantong sa ganyang bagay. Ngunit hanggat maaari ay hindi po natin gagawin ang mga bagay. Pero nasa salita ng Panginoon. Kasi, ngunit siya umiibig at nagpaparusa paminsan-minsan. Malinaw po. Kung mahal po natin yung anak natin, dapat po, tayo po ay paminsan-minsan ay dinidisiplina po natin yung ating mga anak. Sabi po sa 1918
Pinakabigkaan po. Parusahan mo iyong anak, dagang may pag-asa, at huwag mong ilagak ang iyong puso sa kanya ikapapahamak. Huwag daw ilagak yung puso sa kanya ikapapahamak. Yung po kanina po, pinapaliwanag ko po kanina. Di ba? Minsan, alam na natin mali. Sinususugan pa natin. Doon po natin ilalagak yung ating pong puso sa ating mga anak. Di ba? Para sabi ko nga, may mga mapapanood kayo, mayroong mga kabataan, sasaksiyan nyo, di ba? Yung, sabi nga paskit pa lang, bata pa lang, tuwa sila, parang ang cute-cute daw, nagmumura. Cute na cute sila, nagmumura, tuwa pa sila, nagmumura yung bata. Di ba? Huwag niyo pong ilagak ang puso niyo sa ganung bagay dahil mga pahamak pagdating ng araw. Ang inyong mga anak. Kasi kailangan po. Sabi din po sa Kawikaan 29, sawayin mo ang iyong anak at bibigyan ka niya ng kapahingaan o bibigyan ka ng kaluguran ng iyong kaluluwa. Ano po ibig sabihin niya? Subukan niyo po na magsiwituhin ang ating anak. Kayaan niyo po sila na maging sanggan dyan, na pabayaan niyo sila. Tingin niyo ba bibigyan niyo kayo ng kapahingaan? O magulang? Hindi po. Kahit sa school nga lang po subukan niyo maging bully yung mga anak niyo sa school. Subukan nyo sa school lang yung mga anak ay sila pasaway. Maya ho, baka linggo-linggo tinatawag po kayo sa principal office. Di ba ho? Mangyayari po nga. Pwede po yung mangyari kung gano'n po ang mangyayari. Kaya nga hanggat maaga, nasasaway po natin yung ating pumahay. Naunawaan po mga kabataan. Parang ayaw sumunod ng mga kabataan. Amen? Amen. Ayan. May mga patunay ng mga talatang ito na meron po talagang pagdisiplina at pagpalo sa ating pumana. Sabi nga po doon sa salwikain po natin, diba? Ang batang matigas ang ulo ay mahirap lang mapanuto. Tama po ba yun mga magulang, no? Kaya nga po, ang sabi po, turuan na ang bata, habang bata pa'y turuan na po natin. Kasi pagdating po yan, ng mga edad na nila, siguro po, edad na ni Matmat, ay hindi na po natin masusuwi po yan. Hindi na po natin mapapatino. Although kung maliban na lang po talaga, ibigay po natin sa Panginoon na buo yung ating pong mga anak. Talagang, ang ating Diyos lang talaga ang makakapagbago sa kanila. Pero kung sabi natin turuan tayo ng salita ng Panginoon na habang bata pa sila ay turuan na po natin sila. Amen? Kaya nga po, mga anak, unawain ngayon ang pangaral ng mga magulang upang sa kinabukasan ay pakinabang. Amen, mga bata? Mga kabataan. Ngayon pa lang, unawain nyo na kung ano yung sinasabi ng mga magulang nyo, kung ano yung binibigay nila sa inyo, o pagdidisiplina sa inyo, unawain nyo na. Kasi bakit? Pagdating ng araw, papakinabangan nyo po yan. Amen? Parang for example, di ba yung lagi na lang parang kulit-kulit ng mga magulang na example sa ating pong pag-aaral, bakit kayo pinukulit mag-aral. Bakit po? Napakahalaga po ngayon ng pag-aaral. Mahalaga po. Kasi bakit ang inyong pong lingkod, ako po ay high school graduate. Kasi nung panahon po namin, pag nakagraduate ka ng high school, talaga na po, pwede ka na mag-apply ng trabaho. Pero sa ngayon po, ang laki na po ng pinagbago ng panahon. Sa amin nga po sa Coke, engineer na po ang kinukuha. Graduate na po ng 4 years. Mga college graduate na po ang kinukuha. At na-experience ko na nga po, minsan ako po nag-apply abroad. Talagang halos, talagang, maano mo yung sarili mo, madedegrade mo yung sarili, madedegrade ka. Kasi ito ang interview ng Australiano ay saan kang galing university at anong tinapos mo. Minsan hindi ka makaimik, wala kang masagot. Parang gusto nila isagot ay lusong lubid.
high school graduation. Sabi ko na. Yan, high school graduate. Di ba? Yun po yung kahalagahan. Di ba? Kasi nga nung araw, talagang wala. Gusto ko lang talaga, parang marami namang paraan para mag-aral nung araw. Mas pinili ko kaagad na magtrabaho. Gusto ko na magtrabaho. Gusto ko na umalis sa bahay namin. Sabi niya. Kasi mabalikan ko kwento nga po. Kaya gusto ko umalis kasi nung araw po talaga namang yung naranasan ko. Pero yun naman po ay hindi ko inilagay sa aking puso. Hindi ko tinilagay. Nung araw po talaga pagka yung sabi nga yung mga paluan ng araw, makukulis ko. Yung tatay ko sobra. Talaga naman akong mamalo. Talagang hindi ka na uulit. At parang ayaw mo lang umuwi. Minsan nga ako pag nakahawak kaya katulad ng dati yung tako. Ano yung tako ng bilyan? Yung isa-isang daliri ko yung tutok-tokin yun, bawat daliri. Tutok-tokin niya. Pagka yung sumipol siya, wala ka pa dun sa harapan niya. Yung hindi mo narinig. Di ba, nung araw, ganun po, di ba? Pag tumawag yung magulang, dapat at ka nakagad sa harap. Pag wala ka pa, paano ka pa? Ganun. Kapag talagang mga ka. Kaya mas pinili ko na lang. Trabaho na lang ako, ayoko na mag-aaral. Kasi gano'n naman yung araw. Pero ngayon po, sa panahon niyo po, pag hindi po kayo nag-aral mabuti at hindi kayo nakatapos, may hirapan po tayo kumuha ng maayos at mabuti trabaho. Kaya, yung mga magulang nyo lagi, kasi yun yung naranasan ng mga magulang nyo, kaya na ini-insist sa inyo, mag-aral kayo mabuti, pagbutihin niyo yung pag-aaral nyo, huwag nyo sayangin. Ini-invest ng mga magulang nyo. Kung wala naman, sabi nga, meron din naman talaga mga magulang na talagang walang kakayahan. Gawa po tayo ng paraan, marami po. Sabi nga po ay, nandiyan po si Go. Nandiyan si Mayor, di ba, yung mga scholar. Nabitan po natin sila. Ay, nandiyan naman sila, pwede natin sila nabitan. Amen? Ayan. Kaya nga po, unawain nyo na ngayon ang pangaral ng mga magulang nyo para pagdating ng panahon, pakikinapanan nyo po yan. Pangalawa po, na dapat, ipaglaban ang nararapat na pagpapala sa inyo. Sa paanong paraan po kaya po ito? Na ipaglalaban po namin yung pagpapala namin bilang mga anak, bilang mga kabataan. Sa paanong paraan po? Ito po yan. Gawin niyo po ang mga bagay nito. Ang sabi po dyan sa Ephesians 6:1-3, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at iyong ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Amen, mga kapatid? Ipaglaban po natin sa pamamagitan nito. Huwag po natin hayaan ang sarili natin bilang mga kabataan ay mawala o makasira sa landas na ito. Kailangan unawain niyo po ito, mga anak, na kailangan po, although merong mga katwiran, meron akong nakakausap ng mga kabataan, sabi nga, minsan talaga, hindi daw katanggap-tanggap, hindi ka ibig-ibig na magulang. Pero still, wala naman pong sinabi dyan, na pagka ganito ang magulang mo, ay papastusin mo na, lalabas-tanganin mo na. Ang sinasabi po ng Biblia, igalang pa rin po natin sila. Kami po magkakapatid, kahit po gano'n, palipit ng aming aking tatay, pero ako po hindi ako nagtanim ng tanim. Kasi bakit po? Inisip ko po yung mga panahon na wala pa ho akong buwang. Hindi ko pa ho alam ang mundo. Meron silang ginawang bagay na hindi ko alam na para sa akin, na para ako lumaki sa mundo ito. Amen? Ganon ang mga magulang po. Yun po lagi niyong isipin na pag wala pa kayong muwang at wala pa kayong muwang sa mundong ito, ang mga magulang natin, may mga pinagdaanan po yan na masakit sa kalooban nila minsan. Pero ginagawa nila. Kaya ito, wag po tayo lalabas sa salita ng Panginoon sa mga talatang ito. Still, kahit na nagkukulang ang ating mga magulang, mga kabataan, still,
sundin, igalang pa rin natin ang mga magulang. Maliban lamang po, pag inutos sa atin ang magulang, kung masama na, di ba? Kung inuutosan kang magnakaw ka doon, ay hindi po natin susundin yun. Hindi po natin yun. Naunawaan, mga kabataan? Naunawaan, mga kabataan? Amen. Parang, hindi po yung mga kabataan. Hallelujah. Praise the Lord. At sabi din po, sa unang Pedro 5:5, sabi din po dyan, at kayo naman mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda, pinuno ng iglesia, at kayong lahat ay magpakumbaba, sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagpataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Hindi lamang magulang, pati po yung ating pong mga leaders ng ating pong mga church. At yung mga matatanda po natin. Kaya nga po minsan, pagka naalala ko nga po, sabi ng sa amin po, sa pulo, andyan po aking mga biyanan. Pag ako'y dadalaw kay Nades, parang sabi, hindi ba na mga asawa parang napapagod daw kasi lahat. Pag nakakita po ako ng mga matatanda, kung yan ay 10 na matatanda, bago ako dumaan dyan, talagang mamano po. Kasi bakit po, mga kabataan? Yung po ay kasama po sa sentral ko yung paggalang sa ating po mga matatanda. At kahit hindi nyo po kilala yan ng mga matatanda, pag nagmahal po kayo, ano pong ginagawa nila? Nag-i-speak po yan ng blessing sa inyo. Sabihin ng mga matatanda, sabihin sa inyo, ang bait ng batang yan, kanino kaya anak yan? Pagpalain ng mga batang yan, kasi nakita, gumagalang nakita, magalang sa mga matatanda. Subukan yung yung hindi sabihin siya, ay, kanino kaya, napakatigas ng kanino kaya anak niya. Siguro nagmana sa magulang, gano'n pa ang sasabihin. Di ba ho? Kaya sabi po niya, di ba? Masabi sa matatanda, sa mga pinagkakitaan. Amen, mga kabataan? Amen. Ayan po. Kasi mag-i-speak yan ng mga blessing. Pagpapala po ang ibibigay sa inyo yan ng mga matatanda. Diba? Makita nyo, sinasalungat ng Diyos ang mapagpataas. Ngunit, kung kayo po ay mapagpubaba, pagpapalain kayo ng ating Diyos. Amen? Doon sa mga bagay, sabi nga po, yung mga bagay na paglaban po natin, bilang mga kabataan, huwag kayong padaya sa kaaway sa ating pong ginagalaw mundong ito. Huwag po tayo pumayag na bilang mga anak ay malinlang tayo ng pandaraya ng mundong ito. Bigyan ko po kayo ng isang example. Yan po. Isa po ito sa dumadaya na hindi po natin napapansin, pero isa po ito sa sikreto ng kaaway. Ang cellphone po. Kala lang natin, nandyan lang yan, pero secret weapon po yan ng kaaway sa atin. Hindi lamang po natin napapansin. Bakit po? Sa tingin nyo, bakit po? Tingnan nyo yung mga picture dyan kung ina-analyze natin. Yan yung kamay na sa cellphone na kadena. Punta ka ng kusina, hawak mo yan. Punta ka ng CR, hawak mo yan. Kakain kayo sa lamesa, hawak mo yan. Di ba? Ano po yung kinatanggal niya sa cellphone na yan? Wala na. Nawawala na po yung harmony doon sa loob ng bahay. Yung kwentuhan, yung masaya na usapan, nawawala na po yan kasi bakit po? Kahit po sa amin nangyayari, pag nasabag kami kayo na, kanya-kanya kami hawak na cellphone. Wala na usap-usap yung kain. Cellphone ang hawak. Isa po yan. Sa nagbibigay po. Diba? Parang
Yung isa doon, no, nasa likod niya yung cellphone, hirap na hirap. Kasi parang ang hirap ng buhay po natin pag wala po tayong hawak na cellphone. Kahit dito man lang sa church, no, kahit ilang oras lang po ba tayo dito, 2 hours. Huwag niyo po lang hawakan yung cellphone. 2 hours lang po. Bigay mo lang po natin sa Panginoon. 2 hours lang. Alam niyo po, ang demonyo, ang kaaway po, pababayaan po tayo yan. Di na po tayo papakainom niya, sumimba kayo na sumimba, sige, simba. Punta kayo sa gawain, magpakaluno kayo sa ministry. Pero anong gagawin niya? Gagawin niya kayong busy, aagawin niya. Yung inyong pangunawa, yung inyong damdamin, yung kakapanood din ng mga teleserye doon sa cellphone, yung damdamin nyo, iba na. Minsan yung pinulunod teleserye, selos na, kaya pagdating ng asawa, saan magaling? Ganun na ang gagawin. Kasi na-influence siya na yung cellphone. Minsan yung question, yung tanong doon sa pinanonood, magiging tanong na rin doon sa asawa. Meeting ba yung pinuntahan mo? Tawa na tabi asawa mo. Nakakagaling. Sabihin sa akin, meeting ba yan? Anong meeting yan? Ganun pa ho ang nangyayari. Diba? Ang hirap po natin. Ito po yung aagaw sa atin. Pansinin niyo po. Kahit po sa church. Yung Bible po natin, minsan din na po natin magamit. Bakit po? Pumapalit na po yan. Sa apps. Diba? Nawawala na po yung pinaka-literal na Bible na ginagawa na kailangan natin basahin. Sa apps po, minsan may nawawala eh. Nasalita. Nagkukulang. Pero dito, hindi. Minsan ito, hindi na po natin mahal. Ang laking bagay po ng cellphone, ano po yung mga, ang dami po na tinatanggal na. Ang hindi na po natin namamalaya, minsan tinatanggal na po yung pagiging Kristiyano natin, yung pagiging Kristiyanong pamilya, nawawala na po ng dahil po yan sa cellphone. Bakit po? Tingnan niyo po. Sa bahay, unti-unti may mga naalis. Kung pwede nga lang gawing rep tong cellphone, pwede nang rep din to eh. Diba? Wall clock. Hindi na po bibili ng wall clock. Bakit po? Cellphone na meron na po, di ba? Meron na po yan sa cellphone. Yung mga yung ano ng gadget, yung mga BP, yung mga nasa gadget na. Unti-unting nawawala na yung mga marami siyang inalis. Yung radyo, di ba? Tinanggal niya si radyo. Tinanggal niya yung mga gumagawa ng camera. Ang dami niya inalis. Ngayon, kung hindi tayo magiging maingat, mga kapatid, mga magulang, mga kabataan, ito po ang isang aagaw na hindi natin namamalayan. Malayo na tayo sa Panginoon. Malayo na tayo sa pamilya natin. Kasi minsan na nakakalungkot pa, mga kabataan, pinaglalaban pa natin itong cellphone, sa magulang natin, na hindi natin namamalayan. Yung tatawagin ka, kain na! Mamaya na po! Tatapusin ko muna po. Hindi namamalayan, di ba? Ibig na sabay-sabay kayong kakain sa pagkainan, hindi kayo makapagsabay-sabay na. Kasi bakit po? Inaagaw na ng cellphone. Tama po ba mga kapatid? Parang ayaw Mabuti po yan. Hindi po yan sinasabi na hindi naman masama po yan. Kailangan po paggamit po natin ang tama at naayon sa buhay po natin. Diba? Sabi ko nga nung nakaraan sa yung isang posting, sabi nga ay yung good intention. Sa cellphone, ano yung intention natin? Yung good intention po natin sa cellphone bilang mga kabataan. Naitay, bilhin niyo po ako ng cellphone kasi kailangan po namin ng online for online. Pero ang tanong, ilang oras doon sa online, ilang oras doon sa game? Diba? Minsan mas marami pa yung diba? Doon sa Kaya nga po, sa bahay, binigyan ko po ng oras, kaya lang minsan hindi ko nasusunod yung oras.
Pero nilagyan ko po. 11 to 1 o'clock. Tigil yun. Dapat tigil yung pagsiselfon 11 to 1 o'clock kasi yun yung time para kung may magluluto, kung maliligo. Yan. Kailangan may oras. Kaya lang minsan hindi ko nasusunod. Kasi nga po, ayun, minsan talaga hindi na mapalayan yung paggamit ko ng cellphone. Marami po na sabi nga yan, yung pagpapalayan na binigay sa atin. Sabi nga, marami pong kabataan, marami pong estudyante, hindi po nabiyayaan ng mga ganyang bagay na hindi po nila nagagamit. Mabuti po yan. Pero kung hindi po natin magagamit ng tama yan sa buhay po natin bilang mga anak at bilang mga Kristiyano, ay nawawala po tayo doon sa nais at gusto ng Diyos para sa buhay po natin. Sabi po dyan, ang pagpapalang bigay ng magulang sa kanilang anak ay mainam. Mainam po yan, yung mga binibigay sa atin. Ngunit higit na mabuti ang pagpapala na galing sa ating Diyos. Amen? Kaya yan po ipaglaban po natin. Paglaban po natin yung pagpapalang ibibigay sa atin ng Panginoon. Huwag po tayo pumayag mga kabataan. Huwag po natin hayaan yung ating sarili bilang kabataan. Diba? Sabi nga po kay Timoteo, huwag mong hayaang hamakin ka ni Luman dahil sa iyong pagiging kabataan. Diba? Dapat hindi. Dapat ipaglaban natin na ang tanging buhay natin bilang mga kabataan ay maging maayos. Mabuti. Yung mga talata, sabi sundin ang ating mga magulang. Amen? Mga kabataan, huwag mo lang po. Ayan. Ito po ay naibibigay sa inyo ng Panginoon. Itong mga bagay na ito na ating pong pinag-aaralan ay ating pong uunawain at iintindihin at dapat po natin gawin. May pagpapala ibibigay sa inyo ang Panginoon. Amen? Marami po sa ating mga magulang nagnanais po talaga na ipagkaloob, ibigay lahat. Yan po yung nais natin. Kaya po binibigay po natin yung buong kakayahan po natin sa ating mga magulang, sa ating mga anak bilang mga magulang. Ngunit ang nakakalungkot nga po, kanina po sinasabi, ngunit ang nakakalungkot po, minsan nakakaligtaan po natin gawin yung pinakamainam at dapat ang ituro po ang salita ng Panginoon sa ating pong mga anak. Yun po ang nakakalimutan natin minsan sa isa. Kaya nga po ini-encourage ko po, ako po'y natutuwa at kami din na pastor sa Miyerkules may nakikita kami mga kabataan na umating. Kaya may ini-encourage namin kayo. Kasi kailangan nating maunawaan yung ating salita ng Diyos. Ini-encourage namin ko every Wednesday. Ito po yung pagkakataon natin para mag-aral ng salita ng Panginoon, para maintindihan natin yung salita ng Panginoon. At ganoon din po, kaya-encourage ko rin po kayo na ang ating pong Sunday School ay 9 o'clock po. Napakalaking bagay po yun na ating pong pag-aaral sa salita ng Panginoon. Ito po yung bagay na kailangan natin. Kailangan maturo po natin sa kanila. Diba? Inihahanda po natin. Ito pong ginagawa po natin sa ating mga anak. Inihahanda po natin sila sa buhay nila. Rito po. Sa mundong ito. Talagang gusto natin sila mapanuto, maging maayos sa mundong ito. Na ang mundong ito ay panandalian lamang. Nakalimutan natin ituro sa kanila yung eternal, yung panghabang buhay sa kanilang buhay. Yung eternal life, yun ang hindi natin minsan nagagawa sa kanila. Inihahanda lang natin sila dito sa mundong ating ginagalawan. Pero hindi natin sila inihahanda doon sa susunod na buhay nila pagkatapos dito. Kailangan po natin gawin yun. Kailangan ihanda rin po natin sila. Ito ang pinakamataga. Ihanda po natin sila bilang mga anak sa susunod na buhay natin. Pagdandalian lang po ang buhay natin dito. Saglit lang po yan.
Minsan nga, di ba? Minsan di pa nga natin matapos yung 70. Ano, di ba? Yung 70 years old, yung 75 na sabi natin sa Bible, ito na lang yung expand ng life natin. Pero minsan bata pa lang. Kaya nga po, bata pa lang, dapat po talaga ipaunawa na natin sa kanila kung ano po yung salita ng Panginoon. Hindi po masama ang mga bagay na binibigay po natin sa kanila. Ngunit alalahanin po natin na lahat ng meron po tayo, lahat po yan ay galing po sa Diyos. At ang mahalaga po niyan, ibalik natin at ibigay natin sa Panginoon yung ating pong mga anak, yung ating pong mga kabataan. Amen? Bakit po? Kailangan po natin ibigay. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, pasama na po na pasama ang ating mundo. At ang henerasyong ito, sila po ang naranas yan. Kaya kung hindi po natin sila gagabayan at hindi po natin tuturuan ng salita ng Panginoon, ang mga kabataang ito, napurihin po ang Panginoon na narito po sila, nag-aaral ng salita, sumasama sa ministeryo ng ating church, ay kailangan po natin sila turuan ng salita ng Panginoon upang sa henerasyon nilang ito, dahil sa mundong ginagalawan nila dyan sa labas, ay kaya po nila mapaglabanan ang mundong ginagalawan dyan po dyan sa ating labas. Masama na po na pasama. Makikita naman po natin yan. Kahit sa balita po nakita po natin yan. Kaya kung hindi po natin ituturo yan sa ating pong mga anak, kung hindi po natin ituturo ang salita ng Panginoon, na minsan nakakaligtaan po natin, we are missing the point doon sa gustong mangyari ng Panginoon sa ating pong mga anak. Mga magulang, kailangan po natin yan ituro sa ating mga anak. Ang salita ng Panginoon. Yan po yung aminin man natin sa hindi. Yan po yung katotohanan na minsan nawawaglit natin sa buhay po natin ito bilang mga magulang. Kasi nga, minsan hindi talaga tayo nakafocus doon sa mga kailangan na gawin natin sa kanila, yung gusto natin mangyari sa kanila. Pero nakalimutan natin. Kasi pag naituro natin yan itong kanina po sa kanilang picture, ano po doon, yung siya pamagat po, anak, bakit ka nagkaganyan? Saan po doon natin dadalhin yung ating anak? Amen? Mas magandang madala po natin yung ating mga anak doon po sa maganda. Tapos ang maayos, ang pag-asawa ng maayos. Yan po yung ating. At mapalad po tayo mga magulang. At mapalad po ang ating church. Dahil meron po tayong mga kabataan. Na patuloy na narito. Tayo ay pinagpala. Na sila ay narito nagpapatuloy. Purihin at pagpangako natin natin Diyos sa ating mga kabataan. At sa oras po ito, nais ko po na aniyahan yung ating pong mga kabataan. Lahat ng kabataan na nag-aaral po, yung mga bata po natin dyan na maliliit, nais ko maniyahan po dito. Kailangan po natin ang mga batang ito ay talagang palakihin alagaan sa salita ng Panginoon. At kailangan din natin silang ipanalangin yung kabataan po natin dito, yung ating pong kabataan doon din po sa niya. Sa oras pong ito, kailangan po natin na sila po ipanalangin. Ngayon po ay pasukan na naman. May panibagong yugto na naman ang buhay nila sa pagpasok na araw-araw na makasalumuhan nila ng mga ibang tao. Na kailangan talaga natin silang panalangin. Kailangan din natin ipanalangin yung kanilang mga magulang ng ating pong mga kabataan at yung kanilang pong mga church leader. Sige po, inayayahan ko po lahat ng mga kabataan dito, ng mga estudyante, at
tinatawagan ko po yung ating pastor na siya po bilang ating pong tagapanguna rito panalangin. At yung mga elder, hindi po, napakapalad po natin sa mga kabataan ito na narito na nagpupuri, nagsasamba sa Panginoon. Yun po, ating po silang panalangin, pastor. Ating pong ating malay sa ating pong kabataan. Panginoon, salamat po Panginoon sapagkat binigay niyo kami ng isang pamilya Panginoon. Kami po Panginoon ang aming pong mga anak Panginoon. Isa po namang crown of our life Panginoon. Sapagkat tunay nga po Panginoon na sila nagbibigay ng inspirasyon sa mga magulang Panginoon. But in the same token Panginoon, Lord, ang mga magulang ay meron pong responsibility na ituwid, pangaralan, disiplinahin, at siguruhin na yung mga anak, Panginoon, ay lalaki ng maayos, lalaki ng matuwid, lalaki ng gusto, na meron pong pagkakabot sa iyong pangalan. And at the end of the day, Panginoon, ang aming pong mga anak ay magkakaroon ng magandang kinabukasan, magkakaroon ng maayos na pamilya, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, sila, Panginoon, ay magkakaroon ng tamang sa inyo. At sila, Panginoon, ay patuloy na kikilala sa inyong kapangyarihan, Panginoon. At sila, Panginoon, ay magiging tunay na tagasunod ng inyong mga banal na salita, Panginoon. At this point, Panginoon, kami, Panginoon, ay sama-samang dumudulog sa inyong harapan, Panginoon. Aming pong dinadalangin itong aming pong kabataan, Panginoon. As you have told us, Panginoon, to invest all this youth, Panginoon. Sa tagal ng kabataan nga po, Panginoon, ang siya nga pong papalit sa mga nauuna, Panginoon, sa mga magdadala ng iyong mga magandang salita, mga banal na salita, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, ang sulok ng kabuyaw, Panginoon. At ang kabataan ito, Panginoon, ang siya po namin aasahan sapagkat sila po, Panginoon, ang future ng next generation, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang kalakasan sa bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, ang kagalingon sa bawat isa, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang kanilang pong willing obedience, Panginoon, sa kanilang pong mga magulang. Nandun, Panginoon, yung kanilang pong paggalang sa kanilang mga magulang, Panginoon. At nandun po, Panginoon, ang kanilang pong pagrespeto sa authorities na inyo pong itinalaga dito sa ibabaw, nandun po, Panginoon. At ang mga ito, Panginoon, ang kabataan ito, Panginoon, will be able to plan out their time of life, Panginoon. Sa pagkatuloy nga, Panginoon, na ang kanilang pong buhay ay nakasalalay po lamang sa inyong mga kamay, Panginoon. At sa Panginoon, dalangin din po namin, Panginoon, na sila, Panginoon, ay matuto, magplano ng kanilang oras, ng kanilang minuto, Panginoon, na ginugugol sa bawat araw, Panginoon. Do you provide us with the time, Panginoon? Do you provide us with everything that we need, Panginoon? But most of all, Panginoon, ang oras na pinagkakalog niyo sa amin, Panginoon, Lord, matuto ang kabataan ito, Panginoon, na balansihin, planuhin, at siguruhin, Panginoon, na ang bawat segundo, bawat minuto na kanilang buhay, Panginoon, ito pa ay nakatuloy, Panginoon, lamang sa kapurihan ng iyong pangalan, Panginoon. Ang Lord, anumang mga bagay-bagay, Panginoon, na will distract their attention from your word, at sa kanila pong pagsunod sa kanilang mga magulang, sa kanilang pong pag-respeto sa kanilang mga elders, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na by your grace and mercy, nandun, Panginoon, ang iyong pagbigay ng protection sa kanila. Nang sa ganon, Panginoon, anumang gawa ng kaaway ay hindi magtagumpay sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, for all the blessings na inyo pong pinagkakalob sa kanila. And from here on, Panginoon, we bind them, Panginoon, para po sa aming pong mga kabataan, ang inyong pong biyaya at grasya. This is our prayers in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige, manatili po tayo nakatayo at inayaman po yung ating worship. Purihin po ang Panginoon.
na ito para sabihin po, sana i-remind na lahat na sa pagbibigay po, hindi po tayo nagbibigay dahil hinihiling po tayong kapalit sa ating Panginoon. Bagkus tayo po ay nagbibigay sapagkat ito po ay bunga ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. So kaya niyo po nabasahan ko po kayo ng isang verse na nagmula sa 2 Corinthians 9. So sabi po dito, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So minsan pa po tayo ay magbigay ng buong puso sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin sa Panginoon. Ama namin nasa langit, patuloy po kami nagpapuri. Napapasalamat kayo sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa amin. Tuloy po, Panginoon, ikaw lang ang aming kailangan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa mga mensahe na aming natutunan na ibinigay mo po sa amin. Tulungan mo po, Panginoon, kami mga magulang at tulungan ang aming mga anak ng maayos at nakalulugod po sa iyong pagkakas. Sila'y po, Panginoon, napakabuti mo po sa amin. Hindi mo po kami pinababayaan sa lahat ng aming mga pangailangan sa araw-araw. Kaya dalangin po namin sa Panginoon sa lahat na natutunan namin sa araw na ito ay naipamuhay po namin lahat. Panginoon, sumunod po, Panginoon, ang lahat ng aming mga anak sa amin upang ang lahat ng ito ay nakalulugod sa iyong harapan, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming mga anak na may pamuhay nila ang lahat ng kanilang natutunan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat po, Panginoon, sa
July. August is waiting. At tunay nga po napakabuti ng Diyos at tunay nga po panibagong pag-asa ang bumuli, biyaya, kalakasan, at mga pagsulok. Pero nandyan po ang Panginoon. Ayan. At sa ating pong mga gawain, every Wednesday po ating pong prayer meeting dito po sa CBC Sanctuary, 6 p.m. onwards. Ang ating pong Sunday School 9 to 9:30 a.m. po. Ang ating worship service ay Sunday after ng Sunday School. Ang practice po ay every Saturday po. Ang praise and worship. At ayun po, mamaya po may meeting po ang BOT, Banay-Banay and BOT CBCC Main. After po nito, diretso na po doon dahil doon daw po mag-lunch. Ano po? Hindi ko po alam kung ano yung kung may dadalhin po ba tayo o may merienda pang Manila. Ayan. After po nito, ayun po, doon po ang meeting po. After din po nitong gawain natin, yung lahat po ng worship team ay may iwanan po, may kaunting pagsusulit si Ate Lovely. Wala muna po daw sa kanila. Sige po, i-prepare niyo po yung heart niyo. And your mind. As well, yun. Salamat po sa umagang ito. Ayun, meron po tayong mga bisita. Ayan, salamat sa Panginoon. Sa buhay po ni Mama Bell, si DCC Main at Tatay Jun. Meron po yung lobel ito. Meron po yung si Tatay Jun at si Mama Bell. At yan din po, ayun, napakabuti ng Panginoon din at nakasama po. May kapatid ni RG, yung kanyang talaga naman hinahawakan. Ang isang puso. Kasi po yung kanyang anak, yung tatay, po si kapatid na Jefferson at Liro Manipol. Ayan, may iba pa po bang announcement? Bago po ipag-praise nila sa harapan, basta may iba pa po kayong announcement? Okay. Pag-pray mo na po sila. Sige po, nailahan po sa kapatid na Jefferson at poging-poging si Liro, si Mama Bell, si Tatay Jen sa harapan para po kayo ay may panalangin. Baka po may nagdiriwang ng kaarawan kung July, hindi na ipag-pray ay pwede po pumunta dito sa harapan. Ayan. Salamat sa Panginoon. Si Tatay po ang magpe-pray. Sige po, doon po tayo humarap sa congregation po natin. Okay, kahit marami natin kamay sa ating mga bisita at ating panalangin po sila. Ang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudul kayo at nagpapasalamat kami, Panginoon. Pero ang mga anak na dinala mo po sa lugar na ito para makabahagi sa gawain, Panginoon. At nawa dakilang Diyos sa mga salita na narinig mensahe mula sa tagapagsalita ay tunay na lumapuso po nila, Panginoon. At ang dalangin po namin, Panginoon, sa mga bisita po namin ay makabahagi sa loob ng iglesia ito. Ingatan po sila sa kanilang tahanan, ingatan po ang pamilya nila, Panginoon, at patuloy na sila ay iyong ingatan. Pagpasan mo po sila, Panginoon, huwag mo po silang nalampasan. Saan po sila makarating sa kanilang pinatutunguhan. Ang lahat ito, may aming pinasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga ulit. As you all know, ang ating pong Mother Church ay ongoing po yung kanilang repair sa pagkuklaro ng pagpapaayos ng kuryente sa loob mismo ng main na pulo. At the same time ay pinag-usapan din ang
nag-repair ng pastoral house dito sa Katapangan. At tuloy nga na bulok na yung bubong, at saka tumutulo na, at saka marami pang anay. And so ang CBCC Pulo ay patuloy din tumatanggap ng mga assistance in the form of offering para doon po sa pagpapaayos ng kuryente ng pulo at saka ng ating pastoral house. In the same token, dito rin sa atin sa Balibanay, tumutulo na rin po yung ating bumububog. Kaya nga po, nagsimula na po tayong palitan yung mga yero po dyan sa kabila, na hindi pa natatapos. Nung ginagawa po rito, nakita naman dito sa harapan na malakas din ang tulo. So most likely ay nagsentahan nga dito sa harapan. At nangangailangan din tayo ng malaking halaga para po riyan. At sa biyaya ng Panginoon ay nagdahan-dahan po tayo. At kung sakali din naman na meron kayong may tutulong in whatever way, then it is accepted heartily para naman yan sa ating sambahan na ating pong tinaga ng ating Panginoon dito sa lugar. So kung meron man kayong may tulong, then well and good, at yun ang po ay biyaya din para po sa ating pong lahat. Then, ang isa pa na nais nating banggitin muli yung ating pong disiplina na binanggit ni Elder Roman. Meron tayong mga facilities dito, meron tayong CR, meron tayong tubigan dyan, meron tayong refrigerator nandyan, meron tayong mga kuryente. May I just remind na as we use these facilities, gamitin naman natin po ng maayos. For instance, yung ating po mga plato, mga kutsara na ginagamit, tayo naman po ay, kagaya ng sinabi ni Elder Roman, matuto tayo magbugas, matuto tayo magkinis ng ating mga ginamit na hindi po nagkakalat-kalat. Ang kabataan ay kung saan-saan nilalagay dyan, so yung mga mabuligit natin, sasawayin po natin. Tayo po mga nakakatanda, kayong mga kabataan din nakakatanda, sawayin niyo yung mga bata para hindi magkalat-kalat po dyan. Yung kuryente, malaki po ang konsumo ng kuryente po natin. Nagkukonsumo po tayo ng 4,000, 4,500 to 5,000 yung ating konsumo ng kuryente. So may I just appeal to everybody na kung kayo man ang huling umalis sa church o kung hindi man ay pakipatay yung ilaw sa sira. Halimbawa, matapos po ang nasa tubigan po natin, pakilis lang po yung nasaksakan kung masakasakaling naiwanan. Dahil kung meron mga gamit po dyan, dalhin natin sa mga kapila at mahugasan po natin, kailagay po natin. Because this is ours, atin po ito atin po ito. Pati na po yung sa siya, yung paggamit po ng siya. Kasap na yung ating pong siya yung sa likod ay marado. Yung sa kababaihan. Ginawa na po natin, nilagyan po natin ng susa. Pero hindi pa rin po naalis. Kawawa po naman yung mga kababaihan po natin. So please, tulong-tulong po tayo. At noong Sabado rin po, ang ating pong mga kabataan ay nagtulong-tulong din po malilinis sa kabila. Hopefully, malilinis po natin po ng lahat ng mga yan. Pati na yung parking po natin, iayos po natin nang sa ganun po ay maging maayos po yung ating pong parking at pakawalik po natin yung mga iba pong mga sasakyan. Ano po? And mamayang hapon, mayroon po tayong para po sa mga elders at saka deacons, DOT po natin, magkakaroon po tayo ng fellowship with the DOT doon po sa Pulok. Mamayang hapon po yun. Another one, sa iyan, ay reminder ko lang po yung mga hindi pa ako nakapirma ng ating pong membership form dito sa Balay-Banay. Pakipilap lang po, nandiyan po si Sister Nenet, nandiyan si Sister Myra, at yan po yung nasikaso na ng ating admin, sa Ilong Bilin, medyo hirap din po dyan pagkasikaso, sinates. Pakilap po, kung hindi po kayo nakapilap, pakipilap lang po dyan. Nang sa ganun, malaman po natin ang ilang po yung exact member po natin dito. Pati na po yung
yung hindi pa ho nabibinyagan na nais pong magpabinyag, mayroon pong baptism na gagawin po ang pulot, hindi po tayo mag-join po doon. Nang sa ganun po ay magkaroon din po tayo ng mga kapatid po natin na nabaptize. So far, yun lang po ang mga gawain po natin. At of course, ang CBCD ay tuloy-tuloy po yung kanilang outreach. Pero tayo naman po ay pagkatapos po tayo dito sa kabila, then we can move on dito po sa kabila po sa Aslan. Yan lang po. At kung meron po kayong mga suggestion whatsoever, paki-brought out lang po yan sa ating po mga deacons and elders. And if you can come, ulitin natin on a Wednesday, please do come at tayo po sama-sama. Marami po salamat sa ilang Diyos sa mga nito at muli kami puri sa kaluwalhati sa inyo. Ngayon Diyos makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatito at sa inyo makapag-harap na walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagitan, sa pamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang pagahari, at ang kapangyarihan sa tama na parang ngayon at magpakailanman. Salamat. Ngayon at kailanman, ay sinumamali ang Panginoon sa atin. Ngayon at kailanman, marutan na sa Panginoon Diyos. Hallelujah! Oh,
All, di pa ina-end live.